So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Tama ang naging desisyon ni Chis, hindi magpa-pressure sa mga nag-rally para ipa-impeach si VP Sara. Samantala, ang nilistay ng gobyerno, wala silang pake kahit bilyon-bilyon yun. Basta maalis lang si VP Sara kasi banta yun sa kanilang seguridad daw. At lalong-lalo na mga convicted dyan sa Kongreso. Hanggang ngayon, malaya pa rin. Wow, ang dami nyo pala nag-rally, may higit 100. At dito nga po At ngayon, ang bansa na ito ay nagkakaisang hanay mula sa daigdig Pilipinas sa nagkaisa Labor Coalition at Kalipunan. Ang mga kasamahan natin na humihiling sa mga senador natin na sundin na ang nakahatang sa kasakailang trabaho. Pagulungin na ang impeachment trial. Ito yun sila, inuutusan nila ang Senado na umpisa na daw ang impeachment. Karamihan nagtatakip ng mga muka. At mas marami pa ata bystander. Same din na natanggap yung article of impeachment. They refer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Ewan ko kung pinanawas ko ng tama. Upang sa ngayon, may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasan sila nung hindi naman iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa tatlong kasong yon, nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kaso ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay 1 linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ang Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi kayo magpapapressure, sir? Kahit meron din mga rally? Sinabi ko na yan din nung simula. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yun na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero ang kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, hindi nagkaroon pa ng dagdag na bala
ang nasasakdal si VP Sara maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya.